16, Mapteng Zen Agsapa sa wikang Ibaloy. At para mas kumpletuhin ng ating Monday morning, abay, naghanda kami ng all-time favorite breakfast ng ating mga Pinoy. Ano pa ba? Kundi pandesal. Pandesal! Diba? Hindi kailanman magiging mali ang kumain ng pandesal. Diba? Pandesal party tayo for this Monday, mga kapatid. Dahil ngayong araw, ipinagdiriwang po natin, kalain nyo may ganito, World Pandesal Day. Well, nakakilala ng pandesal sa totoo lang. Mundo, baka ganun na nga eh. Simpleng-simpleng tinapay lang din naman kasi. Pero saktong-sakto para sa mga busog nating mga agahan, di ba? Pandesal party! Yes, gusto ko yan. Sinabi ko, di ba? Fun fact lang para sa ating mga kapatid. Itong pandesal na to, direktang English translation ng salt bread. Yun. Asin, bread. Impluensya pa sa atin ng mga Kastila at mula pa noon, walang nagbago sa recipe na to na ginagamitan lang ng itlog, harina, Harina? harina, gumamit ng harina, asin, at gata. So talagang direct translation from Spanish. Hindi ko na maalala, ikaw nung nasa Spain ka pa nag-order nga ba ng Ensaymada yun. Oo nga, Iba yung ensaymada Pero sila. iba rin kasi Iba yung ensaymada pang- nila, di Yung ba? ensaymada natin maraming keso sa taas. Diba? Yung sa kanila, parang pandesal yung kanila. Parang nag-evolve. Mas mahilig tayo sa mga matatamis, di ba? At tulad nung ensaymada, yung pandesal natin, nag-evolve na rin. Ibang klase. Hindi na lang siya Iba. Ang dami nga. Naku, isa-isayin natin ito. Ha? Marami talagang variants ng pandesal at marami pang mai-invent yan down the road kasi nag-evolve talaga siya. Kaya ito, tawagin na natin ang ating mga guest dahil kami takam na Yan para na. mapakilala sa atin ang kanilang iba-ibang variants ng pandesal. Cyril and Janela Chan ng Panero Pandesal in Good the morning. house. Good morning. Hi, Cyril. Salamat Hi, sa pagsama sa atin. Hello, nice to meet you. Oo, Salo-salo ito tayo. ang kondisyon sa amin. Kailangan ipakilala niyo muna sa amin bago kainin. May kondisyon umpisahan talaga. natin dun sa dulo. Oo, kasi nasanay kami yung classic na pandesal lang eh. Oo nga. Ano ba itong nasa harapan natin? Ano First yung mga time ko makulay? makakita ng pandesal na kulay berde Green. at ube. Ano ba yung mga yan? So, iba-iba kasi yung flavors namin. Meron kaming pandesal na ube halaya. Ayun. Meron po kaming pesto cream cheese. Pesto Pesto pala. cream cheese Okay, po. okay, okay. Meron kaming chicken adobo. Wait, Meron- chicken adobo? Chicken adobo. May laman to, wala? May laman po. May laman. Surprise. Wow. And then, Ito, meron kaming cheesy beef. So, parang pizza roll kind of. pero pandesal pa rin siya. Pero pandesal pa rin siya. Ito, yema. Okay. Ito parang may custard filling yema, gano'n. Ito, ano siya, coffee bun. try Parang natin. mga Hong Kong buns na crispy yung taas. Pero pandesal din po. Ito naman. Garlic butter naman to. Garlic butter. Garlic butter. Ano to? Ang amoy. Spanish bread. Spanish bread. At yung classic pandesal. Sorry ako as an ube person, unahin ko na itong ube. Oo ah. nga. Di ba, dalawa Ay, naman yata ang talino mo ha. Inunahan tayo ni Justin tsaka ni May Ito, isa pa, may isa pa. Spanish bread ako dito. Okay, try natin. Tsaka sa totoo, ang lalaki Ang lalaki ng mga Okay, so pandesal. Legit, ano guys, yung common may ube factor talaga. para masabi yung isang bagay ay pandesal? Ano ba yun? Harina, asin, butter, yun lang ba yung mga kailangan? Actually, very basic lang siya. Simple lang siya. I think that's why ganun siya ka-popular. Kasi madali lang siyang gawin. Tapos versatile siya. So pwede niyong gawin, lagyan ng palaman, masarap siya. Kahit walang palaman, masarap pa rin. Sa lahat ng negosyo, bakit ito yung naisip ninyong pasukan? Kasi kinakain po ng lahat eh. Like, malaki yung market niya. Tsaka, talagang part siya ng mga daily life ng Pilipino. Kahit mga Gen Z, kahit yung mga kabataan, kasi syempre na-associate natin yung pandesal, kape, kahit yung mga, di ba, yan ang binibigay sa atin nila, lolo pagka... Kailangan Ayun, Justin ng kape eh. Kape. Pero kahit ang mga bata ngayon, talagang nakikita, napapansin nyo na nahihiligan pa rin nila ang pandesal. Opo. Ano favorite mo dito, Jana? Favorite ko dito, I'd say, para masarap sa breakfast, yung pesto cream cheese. Oh, sige. Okay. Game, yan na. Pero teka. Magkano na ba yung pandesal ngayon? Yung classic lang? Classic lang, 6 pesos. 6 pesos. Mahal na. Pero pag naka-bundle siya, mas mura for us. Dati piso lang yan. Oo nga. Sinasabi ko sa nanay ko noon, pag kunwari, bibili siya ng mamahaling gamit. Kunwari, may mag-shopping kami, window shopping, kunwari 300,000. Sabi ko, ma, 300,000 na pandesal na yan, no? Piso lang kasi Piso lang kasi isa. Yung 6 pesos. Pero malaki naman Ang ito. laki Ano bang ano sa tingin niyo yung nagpapaangat sa pandesal? Bakit ano siya? Paborito pa rin, staple sa mga Pinoy. Cheese bread yata to, no? Sige, go. Bagay kasi siya sa lahat eh. So, kahit let's say wala kang pampalaman, o masarap pa rin siyang kainin. Tama.
Actually, napakasarap itong Actually, garlic sausaw mo lang butter. sa kape, pwede na. Yung herb. Pwede na. Mahilig ito, kami no? sa garlic eh. So talagang sineryoso namin. Pero yung garlic. paano niluluto ito? I mean, pareho lang ba yung proseso? Dinagdag nyo lang yung ingredients? Lalo na yung mga flavored. Para sa mga kapatid natin na gusto rin subukan ito sa kanilang mga bahay, ano ba yung proseso ng pagluto? Pag-bake ng pandesal? Same lang naman siya more or less. Except, syempre mas komplikado kasi lalagyan niya ng filling. Ayan. Puro filling. Opo. Kasi ito sa taas lang naman. Ito sa taas. Oo. Yung pesto cream cheese may filling siya. Ito ba cheese bread to? Cheese Cheese bread. Cheese bread. Meron talaga siyang filling na cheese. So may filling din. Filling din. Wow. Natin sinolve Double nyo cheese siya. Linagyan nyo na talaga ng palaman halos lahat. Yeah. Diba? Para hindi na kailangan intindihin. Madaling wala. Hindi ka na magbabaon ng coco jam o ng butter o ng cheese o ano. Nandiyan na lahat. Pero yung flavor nyo, magkano naman ang presyo niyan? Yung flavored namin, nag-range siya from 15 to, depende, pag special flavor hanggang 40 pesos. Pero yung average namin nasa mga 25. Sa lahat ng ito, ano yung pinakamabenta? Mabenta syempre Spanish kasi minamahal yan ng mga tao. Pan de coco. Oh, surprise! Diba? Ano ba to? Yung Tingnan ube halaya natin. also. Mahilig yung mga tao dyan. Ito yung choc. Anong tawag mo dito? Coffee biscuit. Coffee biscuit. Ayan. So meron Oh, siyang... ayan, may yema sa loob. Sarap Yan. naman. Galing-galing, ano? Kasi parang nakakatuwa, hindi ka dinadaya, ano. Yan, no, Ito may pa, yema. ito Yema yung rin po. yema, oh. Oh, Di ba kasi sa taas lang yung feeling niya? yes. Ito hindi. Share ng plato. Puno. pala. Siniksik ka sa loob, di ba? Pero ito, specific lang sa negosyo ninyo, bakit panero pala? Ano ibig sabihin ng panero? Yung panero kasi, it comes from the word pañero. Which is the basket where you put bread na pagkatapos i-bake. Tapos also, yung tawagan among friends, parang kumpare, pañero. Kapanyero. Okay, okay. Pero ito, meron ba kayong store or puro online ang benta ninyo? Meron po kaming store ngayon sa Pure Gold QI Central, sa E-Road. Okay. Tapos, QC. QC po, that was early December. Magkakaroon po kami sa Robinson's Galleria, pati sa Walter Mart Munoz, North EDSA. Congratulations. Thank you so much. Game. Baka ayaw nila maniwala, may chicken ba talaga yung isa na yun? Ah, yan. Tingnan nga natin. Pagbuksan mo. Game. Malambot Asan ang ha? ating Parang camera? malambot. Ayun. Ayun. Totoo. Or siksik, ang dami. Oh, fail talaga yung ating mga Ayan, oh. pandesal. Kaya yung kada kagat mo, meron kang makakagat na palaman. Hindi yung nandun lang sa gitna. Paano nagsimula yung business ninyo at magkano yung puhunan? Kayo ba bakers din talaga? Well, yung mom namin talaga yung talaga nag-R&D yan. I would say parang medyo pandemic bakers kami. Pandemic. So, diba, during the pandemic, Pandemic. marami Bande. Marami. Yes. So, nag-umpisa kami selling cakes actually. So, nag-online business kami ng cakes. Tapos, puhunan namin siguro mga 50,000. Okay, okay. And then, selling cakes online. Tapos, bigla na lang naisip namin na nagbe-bake na rin tayo ng cakes. Kuhan tayo ng bread. Why not bread naman? Since ang bread talaga, yung cakes kasi paminsan parang luxury eh. Pang celebration Pang kasi. celebration Yes. lang. Oo. Pero ang tinapay, everyday kakainin mo yun. So, nag-transition na kayo to Yes, pandesal. nag-transition. Nakakatuwa naman. Siguradong marami kayo napapasaya tuwing morning. Paano ba kayo mararating? Paano ba kayo makokontak sa mga gustong bumili o matuto mula sa inyo? So, you can find us on Facebook or Instagram at Panero Pandesal. Tapos, pwede rin po kayo mag-order online, panero.ph. Panero.ph, thank you. So, maraming salamat, Cyril at Janela Chan ng Panero Pandesal. Talagang ipinagmamalaki po natin ito. Litong-lito na ako kung anong kakainin ko. Likhang Pinoy. Kakainin na ako. Tara na, samahan niyo po kaming kumain at sana nakapag-pandesal at kape na po tayong lahat. Salubungin po natin ang ating araw na may ngiti at pag-asa. Ako po si Gretchen Ho. Simulan Kaya na mo yan. ang work week para sa karamihan sa atin. Panibagong linggo para mas maging inspired at motivated. Sige lang ng sige mga kapatid. Ako po si Jess De Los Santos. At sa mga hindi pa nag-aamusal dyan, nako, punta na kayo sa studio, madami pang pandesal. Joke lang. Huwag magpalipas po ng gutom, okay? At punuin ang sarili ng much-needed energy to keep the good vibes going. Di ba, Mami Chicky? Ako po si Justin Quirino. Right. Happy Monday, Justin. Happy Monday. Happy Monday sa inyo lahat. Siyempre, mauna sa ating mga balita. Sa frontline sa umaga, mga mainit na update sa ilang pangyayari sa loob at labas ng bansa. Ako naman po si Chicky Roa Puno. Kaya naman ang masayang bati namin sa inyo, mga ate, kuya, nanay, tatay, lolo at lola. Good morning mga kapatid!
Alam niyo, perfect itong pandesal pang-agahan, sabi ni natin kanina. Pero lalo na siguro ngayon, marami sa mga kapatid natin, especially yung mga lalabas, kailangan magbaon ng energy at pasensya. Dahil meron tayong mga paalala ngayon, di ba, Gretchen? Lalo na, kung ikaw naman ay nasa bahay, pwede ka rin naman mag-relax lang. Kasi may iba, walang pasok, di ba? Oo. Kasunod nga ng isinasagawang transport strike na ilang grupo ng mga tsuper ngayong araw. Ito nga po, wala pong pasok sa ilang lugar at sa Calabarzon at Metro Manila. Sa Caloocan, Las Piñas sa NCR, suspendido po ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Ganoon din sa Binyan at Los Baños sa Laguna. Wala mang in-person classes, lilipat muna sa modular distance learning ang mga eskwelahan sa Malabon, Marikina, Pasay at Parañaque. Hanggang bukas naman ang modular distance learning sa buong probinsya ng Pampanga. Wala rin munang face-to-face classes sa ilang lugar sa Laguna tulad ng Cabuyao City, Calamba, Santa Rosa at San Pedro. At sa Rizal, sinuspinde na rin ang in-person classes sa Angono, Morong at Taytay, pati na rin sa General Mariano Alvarez sa Cavite. Manatili lang po nakatutok sa News 5 para sa iba pang update. At sa mga walang pasok dyan, samantalahin na ang moment para mag-enjoy kasama ang pamilya, of course. As in, Christmas decoration bonding, mga kapatid. Para naman maiba ang classic decor, subukan ng mga dekahoy na palamuting ibibida namin mamaya sa Kitang-Kita. Alright, usapang kalusugan naman. Para lang po, klaro, ang mga tulad... Nakakakilig mag-Ingles. Ayan. Hindi po dahilan para ang ilong ninyo'y dumugo. Nosebleed ba kamo? Ano nga ba ang dahilan at paano ba maiiwasan? Talakayan natin yan sa Sabi ni Doc. Tignan nyo yung ating assistant na si Martina, nag-nosebleed na Martina, kay Justin. nag-nosebleed. Oo, ilang buwan pa lang yan, ha? Oy, ang galing niya yata mag-Tagalog ni Justin. Gumagaling Opposite na. niya yung nosebleed ko eh. Dito ako ng nosebleed. Ayan, at para sa mga mabilis na mamabudol dyan. Kayo ba yan? Is that you, ha? Hinay-hinay sa pagpusta lalo na sa mga raffles sa social media. Ang pagtaya sa mga online paandar na yan, naaalamin natin kung legal ba to. At para naman bigyan tayo ng dagdag pampasaya sa umaga, makikijam sa atin ang isa sa mga pinakasinusubaybayan OPM sa bansa na Muni Muni. Abangan live. Muni-muni, ano yun? Muni Muni. At sa mga umaaksong balita naman sa frontline sa umaga. Transport strike ng ilang grupo, umarangkada na. Ilang kilos protesta, inilunsad. Para naman sa mga kapatid nating motorista, petrolyo may dagdag bawas sa presyo bukas. At sa ibang balita naman, 3 taong gulang na lalaki patay ng mahulog sa imburnal sa North Caloocan. At sa showbiz, 2 super Korean opas na sina Park Seo-joon at Lee Min-ho nagpakilig sa ilan nilang fans sa bansa. Tuloy-tuloy lang ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik pa ang favorite buddies nyo every morning ang Good morning, kapatid! mula mismo sa frontline sa umaga. Nationwide transport strike ng ilang grupo, umarangkada na. Alert level 4, itinaas na sa Gaza dahil sa digmaan sa pagitan ng Israel at grupong Hamas. Mandatory evacuation ng mga Pilipinong stranded sa digmaan, ikinakasana. Leader ng ilang partido sa Kamara, pumalag sa mga pagbabanta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Pang-hostage sa isang babae sa Pasay sa pool sa video. Suspect kinuyog para masagip ang biktima. 3 taong gulang na bata, patay matapos mahulog sa imburnal sa Caloocan. Kampo ni Justin Brownlee naghahanda na ng apela matapos bumagsak sa doping test ng Asian Games. At Korean Opas Park Seo-joon at Lee Min-ho, pinakilig ang kanilang Pinoy fans nitong weekend.
Sa pool sa video ang pang-hostage ng isang lalaki sa Pasay nitong weekend. Ang biktima nasagip sa tulong ng mga sumaklolong sibilyan. Nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Parang eksena sa pelikula ang nasa pool sa video ng netizen na ito sa Pasay City nitong Sabado. Isang lalaki ang nakatayo sa labas ng isang kainan malapit sa rotonda. Hawak-hawak niya ang isang babae na tinutukan pa niya ng basag na bote sa leeg. So, after niya hilain yung babae, nagbasag po siya ng bote at yun po yung pinantutok dun sa biktima natin. Ilang pulis naman ang lumapit at pilit pinapakalma ang lalaki. Pero habang kausap ang mga pulis, di na malayan ng sospek ang isang lalaki na dahan-dahang lumalapit sa likod niya. Nang makakuha ng tiyempo, hinumog na. Mabilis na kinuyog ng mga pulis at sibilyan ang hostage taker. Naiwang lupaypay sa sahig ang sospek dahil sa inabot na bugbog. Agad dinala ang babae sa ospital dahil sa mga tinamong laslas sa leeg at kamay. Kwento ng biktima sa News 5, nakasalubong lang niya ang sospek sa bangketa nang sunggaban siya nito. Sinubukan pa niya makiusap sa hostage taker pero hindi siya pinakinggan nito. Nagpanik na siya lalo nung nakita niya yung lalaki sa loob ng kantin kasi pilit niyang gustong pumasok doon. Unang tutok niya pa lang may dugo na talaga kasi diin niya na yung walang moment na niliwagan niya yung hawak niya doon sa bote. Padiin ng padiin, iba lang na iba yung pwesto. Nakausap naman ng News 5 ang sospek. Giit niya, yun lang daw ang tanging paraan na naisip niya para seryosohin siya. Nagpapatawag daw kasi siya ng ambulansya dahil nangihina na. Siguro sa kalalakad po, namulikat po. Yun lang po ang kaya kong gawin para mayroon na pong maniwala sa akin na totoo lahat yung sinasabi. Wala naman po ambulansya. Wala pong dumating kahit inang ambulansya. Sa investigasyon ng mga pulis, lumalabas na taga Ilocos Norte ang sospek at kakatanggal lang sa trabaho. Humingi naman ng tawad ang sospek sa hinostage niya. Sana po magpatawad po ako. Kahit ganun po ang nangyari, hindi ko naman po inaasahan na gano'n talaga po ang mangyayari, ma'am. Mahaharap sa mga reklamong illegal detention, frustrated murder at alarming scandal ang sospek. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Patay ang isang batang lalaki matapos mahulog sa imburnal sa Caloocan. Dismayado naman ang pamilya ng biktima dahil sa mabagal umanong aksyon ng LGU sa nangyari. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Wala ng buhay ang batang lalaking ito na matagpuan ng mga rescuer sa Imburnal sa barangay 176 sa North Caloocan. Tumagal na isang araw ang paghahanap sa biktima. Ayon naman sa nanay ng biktima, alas 3 ng hapon noong Sabado nang aksidenteng mahulog sa manhole ang kanyang anak habang naliligo sa ulan. Halos katatalikod ko lang po, nakabantay po, masasaglit lang. Pabalik na ako, tumatakbo na yung tatlo kong maliliit. Nadulas nga daw po yung bunso. Tumulong na sa paghahanap ang ilang residente kasamang ama ng biktima na halos walang tigil sa paghukay. May nakakita raw na bata dyan na minalaglag nga raw na bata. Ang problema nga, may humila daw kaso nga lang itinangay na nga raw ng agos. Hindi raw matanggap ng nanay ng bata ang mabagal umanong responde ng LGU sa insidente. Wala pa pong inibigay na tulong. Kagabi pa po kami nanghihingi ng bako. Wala po kahit pulis ngayon dito. Umalis po sila agad. Ayon naman sa mga opisyal ng barangay, natagalan sila sa paghahanap dahil sa maapal na semento. Kinakailangan gumamit ang jackhammer at siphon para higupin ang tubig palabas sa imburnal. Sobrang kapal nung kalsada. Wala ho kaming equipment dito sa barangay para magibaho namin. Pasado alas 3 ng hapon nang matagpuan ang bangkay ng bata sa malapit sa Acoom sa mountainside. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Isang libingan na may mga labi ng sanggol ang nadiskubre sa sitio Kapihan sa Surigao del Norte. Marami sa mga ito pumanaw ilang araw lamang mula nang sila umanong ipanganak. Nasa frontline ng balitang yan si Jenny Dongon. Sa iligal na sementeryong ito sa sitio Kapihan, Surigao del Norte, natagpuan ang labi ng ilang sanggol. Ayon kay Randolph, na dating miyembro ng SBSI, 2021 na mamatay ang kanyang 2-day-old na anak dahil pinigilan sila ni Senior Aguila na dalhin ito sa ospital. Inilibing niya noon ang anak sa isang puntod pero inilipat daw ito nang hindi niya alam. Kasi sabi daw ng asawa ko na
Wala ka bang tiwala kay Senyor Aguila? Siya ang Panginoon natin. Yung mga batang walang may sakit, bawal talaga ipagamot sa baba. Tinanggi naman ito ng SBSI. Kinuha ng NBI ang bangkay para isailalim sa post-mortem examination. Bukod sa anak ni Randolph, may mga iba pang sanggol na pumanaw, 1 o 2 araw lamang matapos silang ipanganak. Hinihikayat ng NBI ang iba pang mga magulang na paimbestigahan ang pagkamatay ng kanilang mga anak. Nitong Sabado rin, sinalubong ng SBSI si Senator Bato de la Rosa sa paglapag niya sa bayan ng Socorro. Nagsagawa ng ocular inspection ng senador, bahagi ng kanilang investigasyon sa mga isyu ng umano'y pang-aabuso ng grupo sa kanilang mga miyembro. Nakausap ni de la Rosa ang mga minor de edad na pilit umanong ipinakasal ng leader nilang si Jeren Esquilario o alias Senior Aguila sa iba pang mga miyembro. Patunay nito ang ibinigay sa aming video kung saan nagsagawa ng gabi ng pagmamahal sa lugar ng 2021. Dito humaharap kay Senior Aguila ang mga mag-asawang ipinakasal niya. Ipinapakita ng mga mag-asawa sa harap ng leader ang kanilang pagmamahalan gaya ng paghalik bilang patunay na nahulog na ang loob nila sa isa't isa. Kinumpirma ito ni Senator Bato sa iba pang matatandang miyembro. Importante, huwag kayo magsinungaling sa amin. So magsabi kayo ng totoo. Ang mga anak ba ninyo na mga minor de edad, pwede mag-asawa? Hindi. O bakit meron ako na-interview kanina na mga nag-asawa na, minor de edad pa? Ang gusto namin ay magkaroon ng magandang kinabukasan ng aming mga anak, makapag-aral. Kaya lang hindi namin hawak ang kanilang desisyon. Kung halimbawa na in love sila o nagka-crush sa kaparihan nila, hindi namin yun may stop. Nakiusap ang mga miyembro na huwag silang paalisin sa kanilang lugar. Matapos makausap ang mga taga-sityo Kapihan, hindi raw kumbinsido si Senator de la Rosa sa mga sagot ng mga residente. Parang merong tinatago, may tinatakpan. Dahil nga parang uniform yung kailang sagot eh. Hindi upat tinanong, may ready answer na sila. Magsasagawa muli ng committee hearing sa Senado bago magsumiti ng report tungkol sa issue ng SBSI. Nakadepende rin sa desisyon ng mga senador ang kapalaran ng mga leader ng SBSI kasama si Senior Aguila na nakakulong ngayon sa Senado. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Umakyat na sa mahigit 3,000 ang nasawi dahil sa patuloy na giyera sa pagitan ng Israel at grupong Hamas. Pero ang pag-atake ng Israel sa Gaza, patikim pa lang daw. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Desididong pulbusin ng Israel ang lahat ng sulok ng Gaza para tuluyang burahin ang grupong Hamas. Nitong weekend, sunod-sunod ang pag-atake ng Israeli Defense Forces sa lahat ng pinaniniwalaang kuta ng militanteng grupo. Mapalupa, sa ere hanggang sa dagat, ginagamit na ng Israel ang lahat ng asset nila. Ayon sa Israeli government, patikim pa lang yan ng kanilang opensiba. Dahil tinaningan na nila ang mahigit 1 milyong sibilyan sa Gaza na lumikas na bagong pisahan ang malawakan pang ground offensive kontra sa Hamas. Base sa huling datos, aabot na sa mahigit 3,000 ang nasawi sa giyera. Mahigit 2,000 Palestinian na ang patay sa Gaza, habang mahigit 1,000 naman sa panig ng Israel. Sa sobrang dami ng patay, halos wala ng paglagyan sa mga morgue sa Gaza. Kaya pati ang ice cream truck na ito, ginawa ng makeshift na morgue para paglagyan ng mga bangkay. Sa ngayon, nakapwesto na malapit sa border ang karagdagang pwersa ng Israeli Defense Forces na lulusob sa Gaza. Dahil sa tumitinding gulo, itinaas na ng Department of Foreign Affairs sa Alert Level 4 ang Gaza. Ibig sabihin, mandatory na ang paglikas sa mga Pilipino roon. Yun nga lang, aminado ang DFA na pahirapan pa rin ang paglikas sa mga naipit na Pinoy dahil ayaw pang magpapasok ng Egypt ng mga foreign nationals na galing sa Gaza. Sa ngayon, nilalatag na ng DFA ang kanilang plano para ligtas na makauwi ang mga naipit na Pinoy sa bakbakan bago pa tuluyang lumusob ang Israel. Hindi kami makapasok sa Gaza, no? Kaya namin ginawang mandatory para malinaw na kung may iwan kayo dyan, parang mamimiligro kayo.
at wala nang kami mabibigyan ng garantiya na mapoprotektahan kami kayo. No? Ngayon, paano yung plano? Yung ating embahador sa Amman, nakipag-contact sa kanila, tulungan sila na makakuha ng transportation, taxis, ganyan. Kaya nagsilipatan na sila. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Naiuwi na sa kanyang pamilya sa Pangasinan ang labi ng napatay na OFW sa Saudi Arabia. Binigyan siya ng pagkilala ng kanyang mga kababayan dahil sa kanyang kabayanihan. Nasa Frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Binigyan ng hero's welcome ng kanyang mga kaanak at kababayan ang pagdating ng labi ng OFW na si Margaret Garcia sa San Jacinto, Pangasinan nitong Sabado. Hindi na iwasang maging emosyonal ng pamilya Garcia na sa kabaong na nila ulit makikita si Margaret. Bukod sa pamilya, nakiramay rin kay Margaret sina OWA Administrator Arnel Ignacio at Migrant Workers OIC Undersecretary Hans Kakdak. Bumisita rin sina Pangasinan Governor Ramon Gico at ilan pang opisyal sa probinsya. Bilang tulong sa mga naulila ni Margaret, nagbigay ang OWA ng 240,000 na financial assistance, death at burial assistance. Nakatanggap din ang pamilya ng tulong sa kabuhayan at scholarship para sa isa sa dalawang naulilang anak ni Margaret. Bukod pa yan sa 50,000 peso cash assistance na galing naman sa provincial government ng Pangasinan. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng tumulong po sa akin. Sa ngayon, gumugulong na ang kaso ni Margaret sa Saudi. Ayon sa OWA, nasa prosecutor na ang kaso at sapat daw ang ebidensya laban sa Kenyan national na dating katrabaho ni Margaret. Tinerminate na. Sa kasamaang palad, bumalik daw ito, pinutol yung mga CCTV at ginawa yung krimen. So, as OIC Hans Kakdak has mentioned, nasa prosecutor level na. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Tinuloy ngayong araw ng grupong Manibela ang kanilang tigil pasada. Daan-daang tsuper sa Metro Manila ang hindi bumiyahe ngayong Lunes. At para sa ibang detalye, nagbabalita live mula sa Quezon City, Simon Gualvez. Mon, ano nga ba yung panawagan ng ating mga kapatid sa ikinakasang tigil pasada? Gretchen, Jess, papunta na ngayon dito sa tanggapan ng LTFRB itong grupong Manibela para nga kabahagi ng kanilang tigil pasada ngayong araw. Kanina, pinarada nila sa may kahabaan yan ng University Avenue sa Diliman, Quezon City, yung ilang jeepney na nagtigil pasada nga ngayong Lunes. Ang panawagan nila ay tigil or pag-aralan muna itong pagpapatupad nga ng PUV Modernization Program at magbitiw daw sana sa pwesto itong sina DOTR Secretary Jaime Bautista at suspended LTFRB Chairman Chofilo Guadis dahil sa umunoy korupsyon. Ayon sa grupong Manibela, nasa 200 jeepney kaagad ng grupo ang nagtigil pasada sa may Quezon City na nagtipon nga doon sa UP campus. 1,000 naman ang inaasahan nilang hindi babiyahe sa Metro Manila. Pero sa buong Pilipinas, aabot daw sa 200,000 tsuper ang nakiisa sa tigil pasada ngayong Lunes. Paglilinaw ng Manibela, hindi naman sila tutol sa modernisasyon. Gusto raw nilang pag-aralan muna ito ng Administrasyong Marcos Jr. dahil nagiging ugat daw ito ng korupsyon. Pero hindi na tumuloy ang Manibela sa inaasahan sanang dialogo sa Malacanang kahapon. Humihingi rin ng pangunawa si Valbuena sa mga naaabalang commuter. Tigil pasada raw ang kanilang paraan dahil hindi sila pinapakinggan sa kanilang mga panawagan. Sa usapin naman ng bilang, hindi raw naniniwala ang grupo na 5% lamang sila sa kabuuang transport sector. Dahil kung kakaunti lamang daw sila at hindi makakapekto sa pagbiyahe, bakit naman daw may mga lokal na pamahalaan nang nagsuspindi ng klase at may mga pinatupad pang libreng sakay. Jester, Gretchen, sa mga oras na ito talaga papunta pa lamang dito yung grupong Manibela sa tanggapan ng LTFRB. Magsasagawa sila ng maikling programa dito. Initially, dito talaga nila balak ibalandra yung mga traditional jeepney bilang ang pagtutol dito sa PUV Modernization Program. So far, sa huling tawag sa atin, bumabiyahe na yung grupo sa may bahagi ng Philcoa, papunta nga dito sa may East Avenue. At after dito naman sa LTFRB, tutungo naman sila sa Malacanang kung saan doon na nila itutuloy yung planong pagbalandra ng kanilang mga traditional jeepney para daw mas malapit sa Malacanang at marinig ang kanilang panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos. Gretchen, Jess. Mon, matanong na rin kita, no? Diyan ba sa pagbiyahe mo, at least papunta dyan sa UP, napansin mo ba yung sitwasyon sa kalsada? Marami ba tayong mga kapatid, commuter na na-stranded o meron pa rin mga jeep na bumabiyahe?
May mga bahagi na dito sa Quezon City, Jess, na talaga namang naapektuhan kahit papano yung pagbiyahe ng mga commuters dahil iilan-ilan lamang yung mga jeepney, pero hindi naman totally zero yung mga nakikita natin mga jeepney na bumabiyahe at mabilis din nagde-deploy kasi ng mga libreng sakay itong ahensya ng pamahalaan, kabilang na nga yung mga lokal na pamahalaan at saka yung MMDA. Hindi lang kasi nila muna ipinapatupad itong mga libreng sakay para naman doon sa mga jeepney drivers na tumuloy pa rin sa pagbiyahe para hindi naman doon makasagabal sa kanilang kikitain if ever, no. So sa ating obserbasyon, may mga iilang jeepney na lamang yung mga bumabiyahe, kaya naman naging konting challenge ito o hamon sa mga commuters ang kanilang pagbiyahe ngayong araw ng Lunes. Jess. Mon, naalala ko noong huling linggo yung kanilang leader ng Manibela na si Marval Buena, sinasabi itong rally ay initially dahil daw dun sa mga corruption allegations within LTFRB. Wala na ba yun sa agenda at PUV modernization na ang kanilang pakay ngayong araw? Also, kailan nga ba yung bagong deadline? Ano ba yung mga panuntunan papunta dun sa PUV modernization? Yung issue ng korupsyon, Gretchen, parang injected dito sa ginagawa nilang kilos protesta na may kinalaman nga sa PUV Modernization Program. Kasi ang sinasabi ng kanilang Pangulo ng Manibela na si Marval Buena, tila nagkakaroon daw ng korupsyon. O ang kanyang word pa nga kanina, ugat ng korupsyon itong PUV Modernization Program na nais niyang kumbaga silipin at tignan at bigyang pansin ng pamahalaan, particularly ni Pangulong Bongbong Marcos na nga itong usapin na ito. Ang kasalukuyang deadline kasi na na-extend na dito sa consolidation para sa PUV modernization hanggang December 31. At after nito, talagang kailangan consolidated na ang mga operators sa mga kooperatiba para nga makasali sila dito sa PUV modernization program. Bagay na magpapahirap daw sa kanila, lalo't nga ang laki ng kailangan nilang bayaran dito sa modernisasyon na mangyayari nga para sa kanilang mga traditional jeepney. At pangalawa, isinusulong din nila at pinapanawagan na sana raw ibalik na lamang yung 5 taong prangkisa ng jeepney dahil magmula daw na pumasok itong pandemya, provisional authority lamang yung taon-taon nilang nire-renew na malaking gastusin din daw para sa mga tsuper, lalo na sa mga operator. Gretchen. Okay, maraming salamat. Antabayaran natin yan buong araw. Nagbabalita mula sa Diliman, Mon Gualvez. Sa Menjola sa Maynila naman, magtitipon-tipon ng ilang grupo para sa transport strike ngayong araw. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, kamusta ang sitwasyon dyan? Jess, tuloy ang tigil pasada at kilos protesta ng transport group ng Manibela ngayong araw. Pero hindi ito masyadong ramdam dahil marami pa rin pumapasadang mga jeep. Kaninang madaling araw, ilang mga papasok ng trabaho ang nakausap natin dito sa Maynila. Sa tuwing may transport strike daw, sila na lang ang nag-a-adjust. Gumigising na lang daw sila ng maaga para di mahirapang sumakay ng jeep. Ngayong araw kasi ang simula ng tigil pasada ng grupong Manibela. Ngayong umaga, inaasahan ang dating ng mga tsuper mula Maynila, Pasig, Mandaluyong, Pasay, San Juan, Malabon at Navotas dito sa Mendiola para magtipon-tipon at magprotesta. Pangunahing ipoprotesta ng grupo ang nalalapit na pagpapatupad ng PUV Modernization Program. Inaasahan ang maikling programa mula dito sa Mendiola. Sa kabila ng tigil protesta, higit 100 namang mga sasakyan mula sa lokal na pamahalaan ng Maynila ang gagamitin sa libreng sakay para sa mga maapektuhan ng strike. 20 dyan ay mula sa Pulis Maynila. Personal na ininspeksyon ni Manila Mayor Hani Lacuna ang mga yan kani-kanina lang. Ayon naman kay District Director Andre Dizon ng MPD, hanggang gabi raw yang libreng sakay para tumulong sa mga maapektuhan ng tigil pasada. Jess, sa ngayon halos normal naman ang daloy ng trapiko dito sa Mendiola. Maya rin ang daan ng mga pumapasadang jeep. Nakaantabay naman ang ilang pulis sa lugar para bantayan ang inaasahang protesta dito sa Mendiola. Jess. Nag-uulat mula sa Mendiola. Maraming salamat, Dave Abuel. May dagdag bawas sa petrolyo na nagbabadyang ipatupad bukas ng umaga. Sa pagtataya ng kumpanyang Unioil, hanggang piso at 10 sentimo ang posibleng ibaba ng kada litro ng diesel. Habang 40 hanggang 60 centavos ang posibleng itaas sa kada litro ng gasolina. Wala pa namang abiso sa magiging presyuhan ng kerosene. Nauna nang tiniyak ng DOE na hindi pa makakaapekto ang digmaan ng Israel at Hamas Group sa presyo ng petrolyo sa ngayon. Posible lang daw na sumipa ang presyo ng krudo kung madamay na rin sa gulo ang iba pang kalapit na bansa sa Middle East.
Epektibo na simula bukas ang dagdag singil sa toll fee sa Subic-Clark-Tarlac Expressway o SCTEX. 64 centavos per kilometer ang ipatutupad na adjustment. Ibig sabihin, 25 pesos ang dagdag na toll para sa Class 1 vehicles na bumabiyahe mula sa Mabalacat City sa Pampanga hanggang sa Tarlac. 50 pesos naman ang dagdag para sa Class 2 vehicles sa parehong ruta at 75 pesos ang additional toll fee para sa Class 3 vehicles. Para naman sa end-to-end route o biyaheng Hermosa-Bataan hanggang Tarlac, 65 pesos ang dagdag para sa Class 1 vehicles, 131 pesos para sa Class 2 vehicles at 196 pesos para sa Class 3. Paliwanag ng concessionaire ng SCTEX na NLEX Corporation, noong Agosto pa inaprubahan ng Toll Regulatory Board ang dagdag na toll fee, pero ngayong buwan lamang nila ito ipatutupad dahil sa pagtaas ng inflation rate. Inihahanda na ng kampo ni Justin Brownlee ang kanilang apela matapos bumagsak ng player sa doping test ng Asian Games. Inaayos na ng Team Brownlee ang mga papeles. Kabilang sa isa-submit ang listahan ng mga gamot na ininom ni JB habang nagpapagaling sa injury. August nang operahan si Brownlee para sa kanyang injury sa paa. Nakatakda rin buksan ng ikalawang sample para alamin kung may carboxy THC sa katawan ang atleta. Karaniwang nakikita ito sa cannabis o marijuana na kabilang sa banned substances sa international competition. Kung magpositibo, posibleng masuspend mula sa international competition si Brownlee ng hanggang 2 taon. Ayon naman sa isang abogado, maaari pang mapababa ang nakaambang ban kay JB. If you've been tested positive of carboxy THC, and you get to prove during the hearings with the cast that you took it out of competition and it had nothing to do with sports performance, your 2 years can be reduced to just 3 months. And it can even be reduced to 1 month suspension or ineligibility if you do like an anti-doping seminar or training or do a bit of rehab for it. Back-to-back ang pagpapakilig ng Korean heartthrobs na sina Park Seo-joon at Lee Min-ho sa kanilang Filipino fans itong Sabado at Linggo. Trending naman sa internet ang dance video ng girl group na New Jeans kasama si Jungkook ng BTS. Narito po ang report. Hindi lang isa kundi 2 opa ang bumisita sa bansa nitong weekend. Dumagundong ang Smart Araneta Coliseum para sa fan meet ni Park Seo-joon. Tilian ng fans nang lumabas na at kumaway-kaway si BSJ. Bagong kanyang blockbuster fan event, nakipagkwentuhan muna sa members of the media ang Korean heartthrob. Kwento ni Park Seo-joon, wish na ngayon na mas makapamasyal pa sa Pilipinas. Huling bumisita sa bansa si Seo-joon noong 2019. A few years back, I was able to visit Cebu, and this was actually a very memorable time for me. So recently, I also enjoyed going to different vacations. So if I'm here, I would also love to visit different tourist or vacation spots. Nakilala si Park Seo-joon sa ilang Korean hit series tulad ng What's Wrong with Secretary Kim at Itaewon Class. May newly released movies din siya na Dream at Concrete Utopia. Pero abangan pa raw ang iba pa niyang handog para sa fans. Balik bansa din after 7 years si Lee Min-ho. More time in the Philippines din ang wish ng certified opa. Gusto rin daw niyang makakain ng world-famous Filipino lechon. 필리핀 올 때마다 사실 whenever I get to visit the Philippines, I always have in my heart the idea of going to a very quiet island and spend time for myself. Thankful din si Minho sa fans dahil tumatak daw ang kanyang mga proyekto. 10년 이상 이렇게 There are still people who call me 구준표, and I'm very surprised by this. To think of it that Boys Over Flowers was aired 13 more years ago. It is really amazing to see how a project that we did so long ago can continuously influence
Napasayaw na si Mami Chiki. Oo, talaga. Sino favorite niyo doon? Hirap naman tanong na yun. Sino yung bias ko at saka sino yung bias wrecker? Galing. Sige. Shoutout, Bilis matuto. Shoutout kay Miss Lucci. Ay, oo, fan yan. Park Seo-joon. Pero bias ko yan si Jungkook. Yan, si Jungkook. Jungkook's everywhere now. Can you imagine, di ba? Dami nang ginagawa. Marami naman masayang Pinoy ngayong weekend. Samantala, ikaw masaya ka ba? Masaya naman. Kasi mamaya, makakasama natin sa Loading Sikat ang hit OPM band na Muni Muni. Makikijam at kwentuhan sa atin live. Eto naman, sa kitang-kita, magniningning ang mga Christmas tree na gawa sa kahoy. At sasabi ni Doc, iba't ibang dahilan kung bakit nagdudugo ang ilong. Ipapaliwanag sa atin ni Doc Tex Makalintal. Huwag po kayong alis, magbabalik pa rin ang inyong favorite morning buddies, ang Good Morning, Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning, kapatid. Sa mga laging nagdurugo ang ilong dyan, uy, wag lang sisihin ang mga kaibigan yung konyo tulad ko, ha? Ano ang mga dahilan at solusyon sa nosebleed? Ito ang sabi ni Doc. Uy, wag niyo naman ako Englishin. Magdudugo ang ilong ko. Teka lang muna, hindi po yan totoo. Pag-usapan natin ang mga totoong sanhi ng pagdurugo ng ilong o ng nosebleed. Ang nosebleed o epistaxis ay ang paglabas ng dugo sa isa o dalawang butas ng ilong mula sa injured na blood vessel sa ating mga ilong. Kung nakararanas kayo ng nosebleed, huwag mataranta dahil karaniwan po ito. Sa katunayan, nasa 60% ng mga tao ang nakararanas ng pagdurugo ng kanilang mga ilong at least isang beses sa mga buhay nila. Mula riyan ay nasa 10% lamang ang severe at nangangailangan ng medical treatment. Isa sa mga posibleng sanhi nito ang mabilis na pagbabago ng temperatura kaya natutuyo ang ating mga nasal membranes. Mas may chance ang dumugo ang ilong kapag kinukutkot o kaya naman inapopwersa sa pagsinga o pagbahid. Factor din po ang pag-edad dahil mas tumatagal ang pagkaklot ng dugo pagtungtong ng edad 45 hanggang sa 80. Pwede rin pong mas magdugo ang ilong kapag buntis dahil nag-e-expand ang mga blood vessels ng kanilang mga ilong. Mayroon din pong ilang mga gamot na nagpapataas ng risk dito katulad na lamang ng aspirin at warfarin. Anuman ang dahilan nito ay mainam na alam natin ang nararapat na paunang lunas. Una sa lahat, kinakailangan kalmado lamang dahil mas lumalakas ang blood flow kapag po tayo ay tense at umiiyak. Paalaala, mali po ang pagtingala kapag mayroong nosebleed dahil maaaring mapunta sa lalamunan at malunok ang dugo. Maaari din itong magdulot ng pagsusuka at stomach irritation. Paupuin lamang ang pasyente ng diretso at lagyan ng pressure ang kanilang mga nostrils sa loob ng 10 minuto o hanggang sa tumigil ang pagdurugo. Lagyan ng cold pack o basang tuwalya ang noo at palibot ng kanilang mga leeg. Iwasan pong kalikutin ang ilong at pati na rin ang pagsinghot at pagsinga sa loob ng 15 minuto. Kapag hindi pa rin tumigil ang pagdurugo ng ilong ay magpatingin na agad sa pinakamalapit na doktor o pinakamalapit na emergency room upang matiyak natin ang sanhi nito. Tandaan, huwag sisihin ng friend mong Inglesera o Inglesero kaya ka nagno-nosebleed. Ingat po. Temperatura nagkakos niya. Isa sa mga biglang causes. Pag-iba ng Kaya panahon. nagdadry up ang nasal membrane, sabi ni Doc Dex. Hindi pala yung malalim na English eh. Ano? Nasal membrane? Nasal membrane. Oo. Pero ang galing nung nakakaawa, ang effective nung ano natin yung talent. Oo. Ang effective talagang mapaisip hala. Martina. Buong magdamag, nagdudugo yung ilong niya. Shout out. At kalmadong-kalmado si Martina dyan, di ba? So, kailangan pag may nosebleed tayo, kalmado din. Yes, totoo yan. Mag-apply ng pressure. Check up sa doktor. Chill lang. Para malaman kung ang dahilan. Samantala mamaya, sa kitang-kita, tampok ang negosyong wooden Christmas tree ng isang mag-real-life partner na kumikita ng alam mo kung magkano. 100,000 pesos lang naman kada buwan. Oh, wow! Naku, exciting. Makilala natin mamaya. At sa Legal Bato, sasalain ni Atty. Buko ang iba't ibang uri ng pustahan na lumalabag sa batas. Dito muna tayo dahil makikijam pa sa atin ang Makata Pop Band na Muni Muni.
live. Huwag kayong aalis, magbabalik pa ang inyong paboritong morning buddies ang Good Morning, Kapatid! Gusto pa more! Nako, sino nakaka-relate dyan? Mga nakakainggan yung online raffle sa social media at ilang inilalakong mga raffle ticket. Nako ha, may tinatablang batas yan. Yan ang tatalakayin natin kasama si Atty. Buko sa Legal ba to? Good morning mga Beshi Cakes and welcome sa ating Beshi Cakes online raffle. Tandaan nyo, no pay, no win! Mars, baka gusto mo sumali sa online raffle ko. Mars, legit ba yan? Oo naman Mars, attorney. Yung pagsali ba sa online raffle, legal ba? Hindi po yan legal. Dahil sa may bayad ang ticket at ito ay para manalo ng premyo, ito ay isang uri ng sugal o gambling. Sa ilalim ng Section 1 ng PD 1602, mahigpit na ipinagbabawal ang lahat ng uri ng pagsusugal na walang pahintulot ng PAGCOR o Philippine Amusement and Gaming Corporation. Ang mga mahuhuling lalabag dito ay maaaring mapatawan ng multa na hanggang 6,000 at pagkabilanggo ng 6 months to 6 years ayon sa hatol ng hukuman. Kung ito ay walang bayad ang ticket at para lamang sa sales o promotion ng isang produkto, kailangan pa rin kumuha ng permit galing sa DTI o Department of Trade and Industry para ito ay maging legal. Kung ito naman ay fundraising project ng isang non-governmental organization, kailangan pa rin kumuha ng permit galing sa DSWD o Department of Social Welfare and Development para ito maging legal. Attorney, may raffle ticket na binibenta ang kapitbahay namin para sa simbahan nila. Ang malilikom daw kasi na halaga, pantulong sa mga nangangailangan. Legal ba to? Legal po ito kung may permit galing sa DSWD. Kahit na simbahan o non-governmental organization ang nag-sponsor, kailangan pa din kumuha ng permit sa DSWD upang matiyak na hindi ito ginagamit sa scam o gawa-gawa lamang. Attorney, nagpapa-ending ng basketball yung kapitbahay namin. Pinapost niya to online para manghikayat o pumupunta siya sa bahay. Legal ba to? Hindi po ito legal. Ito pong ending ay isang uri din ng sugal o gambling na kailangan ay may permit galing sa PAGCOR. Ang anumang may bayad para makasali ang publiko at manalo ng premyo ay isang uri ng game of chance o sugal. Sa ilalim po ng PD 1602, ito ay pinagbabawal kung walang kaukulang permit galing sa PAGCOR. Kung kayo ay may nais isang guni sa inyong lingkod, i-follow lang ang aking Facebook account. Alam niyo na, basta walang permit sa DTI at DSWD at PAGCOR. Pero parang halimbawa, sa mga ganong pagkakataon, kung ikaw mananaya, or magsali ka sa raffle, aalamin mo pa talaga kung nakarehistro sa Actually, saka paano mo ma-verify? Yun nga lang din yung challenge doon. Iniisip ko paano mo tatanungin? Oo. May permit ka ba? Di ba? Humihingi na tayo. Huwag ka na nga dyan. Pero minsan magtanong, pag ayaw mo lang talaga, wala kang pera pang taya, may permit ba yan? May ganyan ba yan? Para hindi ka natataya. Pero usually, yan yung tanong na yun, tinatanong yun kapag sa mga fundraising. Right. Sa taya, madalas. Pero yung sinasabi nila, di ba, ignorance to the law does not make you... Excuses no one. Excuses no one. So, kahit hindi natin alam, at kapag basta alanan mo kung hindi mo. Basta alamin mo kung hindi mo inalam, mas malaki pa ang taya mo. Ayun. Di ba? Doon sa bagay na yun. Leksyon doon, Pero siguro pwede kung gusto niyo yung kayo-kayo na lang, di ba? Oo. Parang obet tayo. Tapos meron kayong premyo na pag-iipunan dun sa taya, di ba? Oo, para hindi ka sasabit kung sakali. Tama naman. Okay. O eto, walang sabit. Yun sa susunod nating bisita mamaya sa Kitang-Kita. Ang sikreto ng kanilang tagumpay sa negosyong wooden Christmas tree, ito, 6 digits ang kitaan. Yan ang sure pinaghirapan. I-share na namin mamaya. At sa ating loading sikat, makakasama natin live na live ang Makata Pop Band na Muni Muni. Tuloy-tuloy lang ang good vibes. Saan pa rin ang inyong paboritong kasalo sa umaga ang... Good Morning, Kapatid!
At nanonood pa rin ho kayo ng Good Morning Kapatid. Nako mga kapatid, 70 days na lang, Pasko na. Nag-iisip na ba kayo ng paraan kung paano pupunuin ng palamuti ang inyong mga bahay? Then why not consider ang mga wooden na decorations ngayong Pasko? Narito ang mga budget-friendly na Christmas tree na gawa sa pallet wood na aking ibibida sa Kitang-Kita. Trendy, customized, aesthetic sa mga team kahoy. Achieve na achieve ang inyong theme kahoy sa mga unique Christmas tree na ito na gawa sa reclaimed wood pallets. Kalagitnaan ng pandemic noong 2020 nang simulan ng real-life partner na sina Ann Crizel at Yanessa Faye ang kanilang online woodworks and furniture business na Tito Pogi's Woodworks. Mga iba't ibang produkto na gawa sa reclaimed wood pallets ang kanilang ibinebenta tulad ng daybed sofa frame, planters, tables and chairs, crates, racks at iba pa. Katuwang nila sa negosyong ito ang tatay ni Yanessa na si Nicanor Tolentino Jr. kung saan hango ang kanilang business name. Si tatay Nicanor din mismo ang gumagawa ng mga iba't ibang wood products. Pero bago ang mga produktong gawa sa kahoy, garden supplies ang unang ibinenta online ni Ann at Yanessa. Sa ngayon, kumikita na sina Ann at Yanessa mula 100,000 hanggang 300,000 pesos sa kanilang wooden Christmas tree. Kitang-kita ang mag-business partner, di ba? Kaya make your holiday season extra special and unique with this wooden Christmas tree. Kasama natin ngayon sa studio ang mag-partner na sina Yanessa at Ann. Good morning sa inyo mga kapatid. Good morning. Good morning, kapatid. Nakaligiran na naman tayo ng Pasko sa studio natin. Siyempre lahat kami, kung namintig yung tenga namin, 100,000 Ayan. naman. Ang lalaki. Paano niyo nahanap yung market niyo? Siguro po yung nakatulong po na malaki yung sa Facebook po. Sa Facebook page, social media po talagang kinalat ko po yun, ginawa ko po ng paraan hanggang madaling araw. Pero ito, 100 to 300,000 pesos per month. Pero ito ba, ito ano po yung buong season na po yun? Buong season na yes, Pasko. Yes, yun po talaga yung peak. Pero paano kapag tapos na ang Pasko o bago magpasko? Anong nagiging source ninyo? Actually po kasi it's a sideline lang. So, okay. kung parang extra Ano po. talaga yung tunay niyong negosyo? Ako po kasi full-time employee po ako. Okay. Yes, so talagang Full-time naman po ako sa business. Itong business? Yes po. Okay. Other than this po, meron po kaming other online businesses din po. Pero alam mo doon, natutuwa ako doon sa mga Christmas tree kasi pwede mo siya i-customize according to yung gusto mo, yung mga hilig mo. Pwede ka maging creative with it, marami siyang trinkets. Sige nga, ano ba yung mga pwedeng idagdag doon sa wooden Christmas tree? Actually po, para mas mapaganda nyo po yan, yung iba po namin client naglalagay po ng mga bumbilya para mas maging vibrant po yung, mabuhay po siya. No? So, yung iba po, mga nilalagay po nila ng halaman. Kasi doon po siya pumatok nung time ng pandemic. Ay, yung mga plantita. Yes, opo. May umorder po niya. Tapos nilagay niya ng mga cactus. Meron din po yung mga products nila. Business ano din po sila. Pang-display nila for Christmas. Yes, opo. Uy, maganda yan. Diyan mo nga ilalagay. Christmas theme sa mga storefront ninyo. Yes Tapos po. ilalagay ninyo yung mga Usually pa mga nasa condo owner po yung umu-order, yung mga company niya. Bakit ganitong type ng wooden Christmas tree? Kasi madami naman na tayong nakikita mga wooden Christmas tree even before. Pero yung ginawa ninyo parang shelf type. No? Yes, kasi Bakit gusto ganito? po namin, malagyan po nila ng mga display nila na gusto po nila. Naglagay po kami ng shelving. So, para po yung mga designs, maipatong po nila kung ano yung gusto po nila. Okay, so yung base magkano yun? Yung base po na price, yun pong 3 feet, yun po is parang 700 po namin. 700? Wala tayong 3 feet ngayon dito, Wala no? pong Pero 3 yan, feet. nasa Yes, 700. yung malaki. And then yung pinakamalaki po namin nagawa is nasa 9 feet po yun. Wow. So, 3,000. Kinolaps po namin siya. Collapsible for po for easy 3. storage. Collapsible siya. Yes. 9 feet na. Okay. 3,000, di na masama. Yes, opo. Mamahigi yan para dun sa mga palit ng isip ko anong gusto Yes na po. every Christmas. Pwede Pwede rin. Sobrang dali lang po ng gawa ng
paraan para kung gusto nyo ibahin ng kulay, pwede Pipinturan po. nyo lang, ano? Yes. Kung gusto nyo naman po i-maintain as ganyan, as is, pwede nyo lang po ulitin yung pag-varnish. Yung ornament sa inyo na rin kukunin yun? Sa kanila na po yun. Bahala na Kumbaga, yun. so, sa Yes po. tree lang po kami. Kaya nagustuhan ko siya di ba? Kayong dalawa ba ang nagka-carpentry? Marunong talaga kayo o Natuto na meron po kayong kami. tagagawa? Natuto na, ako talaga po yung sa pag-paint, sa pag-varnish. Ako po bumibili ng mga stocks, ng mga kahoy, lahat po ng kailangang biling supply. Pero ako. yung gumagawa po talaga is yung tatay po ni Faye, tsaka tatay ko. Tatay po namin dalawa. Nakimarites ako dito. Kausap ko itong dalawa bago tayo umere. Kasi partner sila, not just in business, but in life. Ano ba, kayo ba hindi nagpapatayan? Gano'n naman, pag Kapag po sa pinagsasama mo ideas, yun. may mga hindi po talaga nagkakasundo. Pero syempre, paano? kailangan po talaga maging isa yung idea namin. And at the end of the day po, yung ideas namin, nagsaswak po talaga siya. Okay. So, nire-release po namin siya, tinitignan po namin kung magbo-boom. So far naman po, nagbo-boom. Gaano kadami ang orders na nakukuha ninyo? Since sinabi nyo nagbo-boom na. Last year po ko, parang 100 po na trees yung umorder sa amin. 100 Kasi meron po mga bulk na umorder na. May mga nag-order po sa amin ng 15. 15 sa isang tao lang po yun. Company po, lalagay sa iba't ibang department daw nila. Yes po. May mga gustong mag-resellers po. Meron. Saka ito ba, magtatagal ba ito? Hindi to aanayin, ganyan, pag itinago muna? Yes, magtatagal po. Yung nasa likod mo, Ann, ayan, Yes, parang yes kakaiba. po. Kasi Ito parang po is- diagonal. Ito po yung pinakabagong design po namin. Parang mas naging modern ganun siya. Yes, opo. Tapos papaano sasabitan yan? Pwede? Ang ginawa po kasi nila dyan, dinikit po nila, parang thumbtacks po. So, creativity po talaga ang papagana. Tapos sa online ito, binuboost nyo rin yung mga post ninyo. Opo, So, bali, ganun lang Share, naging share lang po strategy ng mga- ninyo. Tsaka po share. Nag-share po kami ng mga, yung post po namin, sinishare po talaga namin. Kabalita ko, ito mga nasa harapan natin, ito naman yung isa sa mga negosyo nyo after Christmas, tama ba? Yes Mga wooden Mga crate. wooden pallets Yes, and opo. crates. So, multipurpose po yan. So, pwede nyo pong gawing ganyan table. Oo, Pwede okay. rin pong gawing vegetable crates Alright. or fruit crates. Magkano naman ito? Yan po is iba-iba po kasi yung ano niyan, Depends size. po sa sizes. Pero usually nasa 350 po to 500. Pinakamalaki na po So yun. itong ganito na pwede rin gawing tabletop, magkakano yung mga ganito? 350 po yan eh. Pwedeng Opo. tabletop, Mabigat pwedeng na po upuan. yan. Alam mo po yung ano, yung Pwedeng iba po ginagawa nila. pang-design. Yung dati po kasi yung sa plantito at plantita, ginagawa po nilang yung nandun po yung puno. Iba na. Right. Parang siyang box na. function at uses. Yeah, So, yung multi-purpose 350 talaga. actually mura na yun eh. Yes po. Kaya naman makikita mo rin kung bakit po may benta. Kasi classic yung design niya at pwede mong ilipat-lipat. Totoo po. Maibahin yung use niya. Actually, pag may negosyo ka, pwede yan sa store mo eh. Totoo Diba? po. Lagay Yung yan mga pang sa display. palengke po, sila po yung usually bumibili sa amin. Palengke. Yes, opo. So kayo ba sa ilang taon nyo palang ginagawa itong Christmas wooden tree ninyo, ano yung natutunan ninyong mahalaga sa pagnenegosyo? Sa akin po, sa pagdinegosyo, ang natutunan ko talaga yung tamang communication. Tamang communication po, teamwork. Kasi kung wala talaga po talaga yung teamwork and communication, hindi po talaga mabubuo to, hindi po kami magsasaksi dun sa mga ginagawa na. Sabi nga nila, teamwork makes the dream work. Makinig dun sa mga gusto mag-start ng business, lalo na kung life partner, gawin mong business partner yon. Communication. Communication. Yes, kung Mami Chiki, mukha silang masiyahin. Totoo po. Christmas spirit. Kailangan maggiliw. So paano ba kayo makukontak ng mga kapatid natin na gustong bumili ng inyong mga Christmas tree? Yes po, ano lang po, tawagan nyo lang po kami doon sa number na 0929-836-8567 or pwede nyo po i-visit yung aming Facebook page, Tito Poggy's Woodworks. Shout out kay Tito Ayan. Pogi. Talaga Pogi. Andito po siya actually. Oy, huling tanong para lang dun Opo, sa mga, opo. kasi tinatanong saan mo saan nyo sinusource yung mga kahoy? Iba-iba po eh. Totoo lang po, Meron sa iba-iba. Cavite, meron sa Cavite, Rizal. Rizal, Laguna po. Hinahanap Yan, nyo talaga. nagpupunta po Subukan talaga nyo rin kami. yung Baguio Wood. Ayo, Ba- okay. Abang ano eh. Ang ano po kasi namin is pangmasa po talaga yung Pangmasa. Kasi pag Baguio, medyo Medyo mahal po. mataas. Yes. Siyempre, pa nga naman yung taste. Okay, maraming salamat ulit kina Yanessa at Ann ng Tito Poggy's Woodworks. Thank you po. Thank you po. At sa aming pagbabalik, kulayan natin ang ating umaga dahil makikijump po sa atin ang Makata Pop Band na Muni Muni Live! Tuloy-tuloy lang ang happiness ngayong umaga dito pa rin sa inyong Happy Morning Buddies! Good morning, kapatid!
Makata Pop Band. Kasama po natin ngayon si Aj, Josh, Jolo, Owen at Ben ng Muni Muni. At kinanta nga nila ang kanilang latest single na Dito Muna. Dito muna tayo. Dito muna tayo. Dito muna tayo. Yan. Kwento-kwento about the song. Dito muna. Sino ba ang kinakausap nyo? Ayun. So yung song po, nasulat siya dahil merong isang moment sa buhay ko na wala namang special na nangyari or grand, pero masaya lang ako nakasama ko yung person na yun. So, kaya ako nasulat na pwede mong dito muna tayo. Parang So, saan lugar? Kasi dito. Saan yan? Gusto niya, kaya nandun na yun eh. Kaya, pati direksyon, pakibigay. So in short, Josh, parang gusto nyo, in the moment, dito muna tayo. Yes, At the moment, sa moment. Pero ito daw, hindi talaga ikaw daw ang lead vocals ng Muni Muni. Yes. First time mo ito. Yes. Ito yung second na song na ako yung kumanta, pero ito yung first time na ako yung nag-gitara sa song. Kasi ako yung drummer talaga. Oh! Si Aj yung nasa pwesto na to. Wow. Parang si Dave Grohl. Parang si Dave Grohl ng Nirvana, Oo di ba? nga. Naging Pero lead vocalist siya ng Foo Ang Fighters. nagpapaiba ng tunog ng Muni Muni, itong si Owen talaga eh. Yes. Yung kanyang flute. Yes Oo po. nga eh. Hi, Owen. Parang malumani Ito, niya. ano kami tungkol sa Makata Pop. Pag sinabing Makata Pop, ano ba yun? Basta may tunog flute o may iba pa kayong elements na dinadagdag? Actually, yung Makata Pop po na term ay nakuha ng isang former member namin. Nawala ata ang mic. Yan. Nagbabalik. So, nakuha yung Makata Pop na term ng isang former member namin. Tapos, wala lang, trip lang namin, sinabi namin sa audience namin, Makata Pop kami. Tapos, joke lang siya. Stick na lang siya. So, I think... Meron bang tunog Pinoy? Pag naririnig mo yung flute, meron bang ganon? I think wala po. Kasi if the in itself ay hindi siya Filipino instrument. Hindi kasi parang pag narinig ko, na-imagine ko yung sarili ko na nasa bundok, di ba? Ganon yung pakiramdam niya eh. Pero kakaiba kasi yung mga banda ngayong Gretsch, no? Yung madami sa mga OPM bands, talagang nagpapasok ng mga instrumento na hindi natin kadalasang naririnig dati. Ngayon nagpapasok ng violin, nagpapasok ng cello, nagpapasok Ben ng Ben, di flute. ba? So bakit? Sa inyo flute ba o nagpapasok din kayo ng iba pang instrumento? Well, I think hindi po talaga siya planado. Parang hindi namin talaga pinasabi. Tara, pasok natin. It's just that magkakaibigan mo kami, tapos ito po yung tinutugtog ko. Tapos, Jamming. Opo, kasi doon talaga kami nag-start. As friends. May pasample naman ng flute dyan. Para maintindihan namin yung sinasabi mo. Tama. Sige nga. Binitin tayo. Na-imagine ko yung mga nagkukwento, yung sa mga cartoon na Pinoy, yung parang may alamat. Ayun! Ito yung background music, ganun eh. Ano ba yung nasasabi ninyong inspirasyon nyo bilang banda na gusto nyong, kumbaga, maitatak sa OPM industry? Yan na. Baka gusto magsalita niyo. Sige natin. Teka. Sige, Diyos. Magmuni-muni muna kayo, Inspiration na usapan. Isa sa mga gusto namin gawin na sa band ay talagang makapagbigay ng hope sa mga tao. In a way, gusto namin makiramay sa mga kailangan ng nakikiramay. At the same time, gusto namin mabigyan sila ng ma-inspire sila to continue living, continue hoping for the future. So yun yung nilalaman ng marami sa mga kanta rin. Inspirational. Okay, motivational din siya. It always adds Siyempre, kasama na rin yan sa identity ninyo kung paano kayo nakikilala. Nanggagaling din yung kung ano yung mensahe na dinadala nyo. Gusto ko yung dito muna kasi parang yung tawag nilang mindfulness or being in the present. Ang gandang message nun Kung minsan kasi pagka iniintindi mo masyado yung mga nakaraan o yung mga haharapin mo, nakakalimutan mo na ma-appreciate kung ano yung nandun, di ba? So thank you, happy na alala mo sa amin. Galing. Naku, ito sa amin na meron daw kayong gig papuntang Taiwan pero may konting challenges. Ano ba yun? Yes po. So, nag-apply kami sa isang music festival, international music festival sa Taiwan. Ang tawag po sa kanya, Luckfest 2023. So, nag-apply kami, tapos pumasa kami nung September lang kami sinabihan. Sabi August yung results, pero September kami
sinabihan na pasado kami. So, yung challenges ay medyo financial kasi as an indie band, hindi masyadong like, wala kami masyadong support financially. So, Lalaban sana tayo. Sasabak sana sa PES. Matutuloy pa ba? yes po, tuloy na actually. Nakapag-book na po kami ng flight. So, maraming salamat sa mga sumuporta. At pwede niyo pa rin po kami patuloy na isuporta sa aming page, sa aming website. Paano nila kayo tutulungan? So, meron po kaming website. Ang website ko ay munimuni.helixpay.ph. So, pwede po kayo mag-donate doon any amount. May isa pa ako naiisip doon sa Dito Muna. Dito muna tayo sa ating sariling musika. Oo naman. Bago tayo tumingin sa musika ng ibang bansa, dito muna, di ba? Nice. Pagmalaki natin yung atin. No? Tulungan po natin ang Muni-Muni. Supportahan po natin sila at patuloy nyo itaguyod ang tunog Pinoy. Maraming salamat at napakaganda po yan para sa ating panpanalong Monday morning. Di ba, Jess? Nag-enjoy ka ba? Oo naman. May pandesal, may kape, may musika. Tugtugan. Sana yung pandesal habang tumutugtog sila, kumakain tayo ng pandesal. Isang makabuluhang umaga na naman ang naihatid po ng inyong paboritong morning barkada. Naku, 70 days to go na lamang at Pasko na. Halos na lang yan, 2 months. Sana'y nag-enjoy kayo sa aming pakulo this morning. Kita-kits pa rin po tayo bukas, mga kapatid. Gawing habit na ang pagtutok sa amin every morning para siksik ang araw ninyo sa saya at impormasyon. Mga mainit na balita at nakaka-inspire ng mga kwento. Yan at marami pang iba. Kasama ninyong Fave Morning Barkada. Ito ang Good morning, kapatid! Muni-muni! Dito